mga ka-legit Davercads, another updates po tayo ngayong araw kung saan bagong iskandalo ng tape bulagta, umaariba ngayon sa social media ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell for more updates. At ngayong araw, bago tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa hindi po maubos na suportang ibinibigay niyo sa TBJ at sa lahat ng mga legit Davercads po natin. Maraming salamat po. At syempre po ngayong araw pag-uusapan po natin ito, no, dahil talagang ito po ay bagong pasabog kung saan ay lumilitaw dito po sa isang news na ito na talagang may ginagawa pong hindi maganda ang tape. At the same time, napakaraming tao na po ang involved dito po sa reklamo na ito. Kung meron po silang mga case na kinaharap ngayon, ito po parang tinatawan-tawanan lang daw di umano o hindi pinapansin ng tape. Ano nga ba ang dahilan ng lahat ng ito? Malalaman po natin yan maya-maya lamang. Pero kanina nga talagang pinasaya po tayo, no, ng nasabing E80 dahil namamayagpag pa rin po ang E80 as of now. Number 1 noon time show pa rin po siya hanggang sa pagpasok po ng buwan ng Oktubre. Kaya naman salamat po sa inyong mainit na suporta dahil talaga namang ang hustisya ay malapit-lapit na pong makuha ng legit Davercads. Let's watch this video. Ng mga kaso o demanda, ang kwento sa akin, hindi nila masyadong alam na hindi pala okay yung ganito. Nalaman lang po nila nung na-check na sila, nung nalipat na sila doon sa TD5 na teka lang, parang mali ito parang mali. So, naghain po sila sa DOLE para po makuha yung pong dapat na sa kanila. Okay? Pareho lang din po yan nung, di ba, yung mga na-late na sahod, di ba, nung mga artista. So, gusto na lang nakuha uli. Ganun lang din po sa mga empleyado. Gusto lang po nilang nakuha yung pong what is rightfully theirs. Sa akin po, labas ito doon sa issue ng pangalan. And ako, alam niyo, nangyayari talaga yan. Nangyayari mga ganitong issue. Sa akin lang, ma-settle lang at maibanik lang sa kanila. So, ang tanong, ano ba yung mga nare-reklamo ng mga dating tape employees? Okay? So, ito po ay according to them. So, I would have to verify din sa tape. Maganda po, mahingan ko din sila ng paning nila tungkol po dito. So, open po yung channel po natin sa kanilang sagot. Okay? Number 1. Ito po yung isang mga problema po nila. Ito po yung mga narinig ko, ito yung reklamo nila sa DOLE daw. May mga nagreklamo na empleyado na wala daw 13th month pay. Okay? Ako po, sa pagkakaalam ko sa batas, hindi po ako abogado, kahit contractual ka, kahit independent na pero kung nagtatrabaho ka doon, matagal, actually kahit hindi nga kahit maiksi pa lang yung oras mo dapat may 13th month pay ka Yung mga contractual, let's say for example, yung mga nasa SM, lahat yan, yung mga per project, lahat yan dapat may 13th month pay So, yung walang 13th month pay, parang mali nga naman yun. I could be wrong, hindi ako abogado, pero yun yung isa, walang 13th month pay. Pangalawa, meron daw kaltas sa mga benefits. Yung mga benefits, ano ba yun? Yung mga PhilHealth, Pag-ibig, SSS. So, isa dun sa mga yun. Okay, meron daw mga kinakaltas doon sa mga benefits na hindi updated doon sa ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin? Nakaltasan sila, kunyari, example nakaltasan sila ng PhilHealth. O pag-check ni empleyado sa PhilHealth, bakit kulang yung taon ko? Bakit nagsimula ako ng hulog ganitong taon O bakit pumasok lang yung mga contribution ko ganitong taon? O so nasaan yung contribution ko ng how many years? So yun yung question. Ang mga empleyado, kadalasan po, kaya parati din itong sinasabi ni na Idol Rafi at ng mga ibang abogado, tinatabi yung kanilang payslip. So, importante po na tinatabi yung kanyang payslip para makita yung breakdown, makita yung kaltas. Kapag nag-check na doon sa ahensya, diba dapat na ihulog. Kaya mo nga kinaltas
O kung hindi mo inulog, saan mo nilagay yung kinaltas mo? So, mali-mali po yun sa batas. Kung totoo yung po narinig ko na sinabi. Okay? Like I said, dito po ay mga nireklamo po nila sa DOLE. Siyempre, DOLE po ang magsasabi kung ano po ang tama, ano po ang dapat sundin. And natiwala naman ako sa DOLE natin. Kasi sa experience ko sa DOLE at sa mga lahat ng narinig ko, talagang mas kumakampi sila sa mga empleyado, sa mga ordinaryong empleyado po natin. Okay? Ito pa nakita ko. Ito pa yung mga naging reklamo po nila. Walang overtime pay. Or hindi, meron pero fix eh. Parang fix yata yung overtime pay na kahit lapas-lapas yung oras, pareho pa rin yung makukuha ang overtime pay. So medyo medyo questionable yun. Pangatlo, walang holiday. So ito ang medyo ito alam po wala din. Kasi kahit na contractual ka, kahit na JO ka, dapat may holiday alam po hindi pwede yung hindi pwede. So an example no walang holiday. Example, kapag yung mga national holiday katulad ng Pasko, katulad ng yung mga mahal na araw, yung Good Friday, Holy Thursday, yun po ay mga national holiday. Pag walang pasok, may bayad ka pa rin dapat. Kapag pumasok ka, double pay ka dapat. So, may mga ganun. Wala yatang mga holiday benefits na ganun. Yun po yung isang irereklamo din sa DOLE. So, like I said, ito po ay mga narinig ko pong kwento sa mga empleyado. We are open sa side po ng tape kung ano po ang sasabihin. Issue ng kanilang mga bossing. Okay, wala yung direct na kinalaman sa kanila. Ito po ay direktong may kinalaman sa mga empleyado po ng tape. Nang pag-alis po nila sa tape, nakita po nila parang may kulang. Ito po, hindi naman po ito parang artista na milyon-milyon ang sinasahod. Diba? Ito po ay mga ordinaryong manggagawa na may mga pamilya na sinusuportahan. So sa akin po, kung ano man yan, sana po maisettle, maiayos. Kung mas maaga maibibigay, mas maganda po kasi pinagtrabahuhan naman nila yan, ibigay po kung ano po yung dapat sa kanila.